Hi guys! Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, please subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon naman mga sir, ang ipapakita ko sa inyo ay ang mga gamit o ginagamit sa pagre-rewind. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Mga sir, ito pala ang ginagamit ko sa pagre-rewind. Ipapakita ko sa inyo isa-isa. Ang una mga sir ay ang panukat. Dapat meron tayong panukat sa mga sir o wire gauge. Dito pala sa amin, tinanong ko sa hardware, ang presyo nito ay nasa 3,000 mahigit, 3,700. Buti na lamang hindi ako bumili. Kasi itaisipan ko na mag-search sa online, no? Kaya nag-search ako sa Shopee at nakahanap ako ng mura lang pero maganda namang klase. Ito mga sir, nabili ko sa Shopee 1,075 pesos kasama na ang shipping fee. No, kaya nakatipid ako ng 2,000 mahigit. Tapos kung kayo ay bago pa lang mga sir, mga baguhan pa lang sa pagre-rewind, no, yung nagpa-practice pa lamang, pwede namang hindi muna tayo bibili nito. Ang gagawin lang natin ay yung sample ng magnetic wire, yung i-rewind natin, dadalhin natin bali sa hardware. As per sample natin. Kasi ang mga hardware kasi, mayroon niyang panukat, mayroon silang mga wire gauge. At ang mga tindero at katindera dyan, alam na kung paano magsukat nito. Ito namang wire gauge mga sir, kung makikita nyo, bawat butas, mayroon na yung mga naka-indicate na number. Yun na bali ang sukat niyan sa American wire gauge. Makikita nyo yan. Dapat ang pagsukat mga sir, dito sa bunganga mga sir, hindi dito sa bilog. Hindi dyan sa bilog. Dito sa bunganga mga sir, dito. Hindi dito. Kung saan yung papasok yung magnetic wire, yung may sabit kaunti, yun bali ang sukat niyan mga sir. Tapos sa likod naman yun mga sir, may naka-indicate rin na mga number and size. Ito naman yun ang sa insulation paper. Dito yun kung gaano kakapal ang insulation paper, no. Pwede nga as per sample natin, yung i-rewind natin, papasok natin dito sa butas, yun rin bali ang bibilihin natin. Ganun lang mga sir, no. Pero kung kayo ay kung kapos pa sa budget, pwede namang hindi mo na bibili nito. Pwedeng dalhin lang natin sa mga hardware. Ito pinakauna mga sir, wire gauge. Tapos ang sumunod naman mga sir ay ito. Sa insulation paper mga sir, tatlong klase ang ginagamit ko. Piece paper, mylar at saka Numix. Wala akong may pakita sa inyo na piece paper kasi ubos na. At hindi na rin ako gumagamit yan. Ang ginagamit ko na lang ay mylar at saka Numix. Ang Numix, itong mylar mga sir, yung yari sa ito, parang plastic na pero matigas. Ayaw mapunit to. Maganda siya. Ito nakadesign talaga sa pagre-rewind to mga sir. At itong Numix naman ay dalawa. May combination sa bale, yung may papel siya at saka may plastic. Ayan mga sir, ayan, dalawang klase sa bale. May papel at saka may plastic. Mas mahal ang Numix mga sir kaysa mylar. Mas mahal ito. Ginagamit ko to sa mga nagkatrabaho pa sa mga private na mga kumpanya dito sa amin. Ginagamit ko to sa maiinit na mga lugar, maiinit na mga department tulad ng boiler, dryer, ganyan. Medyo mahal to mga sir. Ito naman ay mylar. Ang pagbili naman ito mga sir ay per meter. Hindi na ako updated sa presyo ngayon kung magkano, kaya basta per meter ang bili nito. Tapos ang size naman ito mga sir, isukat lang natin dito sa insulation mga sir. Kung makikita nyo dyan bale, ipapasok lang natin dyan dito. Yan, kung saan siya papasok bale, yun ang bale ang size niya. Yung tama lang sikip niya mga sir, mayroon dyan itong gilid na to. Tapos titingnan lang natin yung number, kung anong number siya, yun bale. Pero sa akin mga sir, ang ginagamit ko mga sir ay
ang pinaka manipis na ginagamit ko ay 0.007, tapos hanggang 0.012 ang ginagamit ko mga sir. Ang pinakamanipis na ginagamit ko 0.007, tapos yung makapal naman na ginagamit ko 0.012. Bali nag-a-adjust lang ako mga sir. Kung malaki ang i-rewind ko, gagamit ako ng makapal. Kung maliliit naman na motor ang i-rewind ko, gagamit ako ng manipis. Bali nag-a-adjust lang ako mga sir sa 0.007 hanggang 0.012. Doon lang ako mga sir, nag-a-adjust lang bali ako. Tapos pagkatapos natin mga sir, kailangan din natin ang ito mga sir, cambric tube or spaghetti tube ang tawag ito. Ang bawat pirasong bili nito ba sir, isang piraso nito nasa 1 meter ang haba bali. Ito 1 meter ang haba niya. Ang size naman nito mga sir ay mula 1 mm hanggang 25 mm. Pero baka may 30 mm pa yata, siguro may nakapagsabi sa akin sa aking naranasan lang na experience, hanggang 25 mm lang nagagamit namin dati sa kumpanya. Pero ngayon 1 mm to 10 mm lang talaga ginagamit ko, kasi yung 10 mm malaki na yun. Hindi na kumabot sa 11 hanggang 25 no. Tapos ang presyo naman nito mga sir ay ito 1 mm 6 pesos, tapos isang piraso size 6 pesos bali. Tapos yung 2 mm naman ay nasa 8 pesos. Papalaki yung size. Mas mahal ang presyo niya mga sir. Pero mga sir, disclaimer lang yung nabanggit ko mga prices at yung maibabanggit ko pang prices ay base dito sa amin na lugar. Siyempre, iba-iba ang lugar, iba-iba na rin ang presyo mga sir, di ba? Nakabase kasi yan sa mga lugar, no? Sa mga nagtitinda. Sa amin, 6 pesos lang itong 1 mm. Iwan ko lang sa inyo, baka mas mura o kaya mahal. Tapos mga sir, kailangan rin natin ang pangtali. Ito naman mga sir, cotton tape bali. Ito na lang natira sa cotton tape ko, hindi pa ako nakabili ng bago. May lapad siya na 3/4 inch. May lapad ito, 3/4 inch bali. Mayroon namang 1/2 nito mga sir. At may maliit mga sir, ang tawag namin cotton sleeve. May 5 mm, 6 mm, 7 mm. Pero hindi na ako gumagamit nun. Ito lang ginagamit ko. Mapalaki o maliit ang motor na i-rewind ko, ito lang ang gagamitin ko. Cotton tape, 3/4 inch bali yung lapad niya. By roll naman ang bili nito mga sir. Ganito, ang roll niya nasa ganito kalaki. Ang bali isang roll lang cotton tape ito. Ang presyo naman dito sa amin ay 25 pesos. Tapos kailangan ito pala mga sir, idadagdag ko na rin itong shrinkable tube. Ito mga sir, optional lang to pwede kayong gumamit, pwede namang hindi na. Basta ang importante, mayroon tayong spaghetti tube or cambric tube. Ito shrinkable tube. Iniinit pa kasi ito para liliit siya bali. Ang size naman ito, pares din sa cambric tube or spaghetti tube mula 1 mm hanggang 25 mm. Or may 30 mm pa nga siguro no, hindi ko pala nakita kasi. Pero may nakapagsabi sa akin daw na may 30 mm daw. Tapos ito masir, gumagamit rin ako ng ganito, yung automotive wire. Ito ang ginagamit ko pang linya, pang palabas doon sa terminal blocks. Automotive wire. Maganda kasi yung automotive wire kasi ang insulation niya heat resistant rin siya, matibay. Gumagamit ako ng pinakamalit na ginagamit ko 16 American wire gauge, 14, 12, ang ganun. Mayroon pa nga akong 18. Ginagamit ko to pang palabas sa terminal box niya bali, automotive wire. Tapos kailangan din natin ang ito mga sir, kailangan din natin ang soldering iron at saka soldering reed, kasi ito ang ginagamit natin pang hinang, di ba? Importante ito mga sir sa pagre-rewind. Hinihinang kasi natin yung terminal niya bali doon sa pagdugtong ng wire. Tapos gumagamit rin ako dito mga sir, masking tape at saka lapis. Kasi pang tagging natin, no, importante. At pagguhit natin sa mylar, paglinya natin, malaking tulong to. Lapis at saka masking tape. Tapos gumagamit rin ako dito mga sir, gunting to. Paggunting natin, importante. Tapos ito mga sir, PVC to.
hinitir ko para lumapad siya, tapos ginawan ko ng talim bali, talas dito bali, para ito pang kuhit ko sa slots para papasok yung winding. Importante rin mga sir, pwede naman kawayan, depende na sa inyo kung ano, saan kayo mas komportable. Ito sa akin PVC ito, hinitir ko lamang. Tapos importante rin to mga sir, para hindi tayo mahirapan, rubber mallet, 50 pesos yata to dito sa amin. Iwan ko lang ngayon, hati ko pa to nabili, 2015 yata, tagal to sa akin. 50 pesos, rubber mallet. Tapos kailangan din natin ng mga sir, knife, cutter knife ito. Pang balat natin sa magnetic wire. Dahil nabanggit kong magnetic wire, importante rin mga sir, mayroon tayong magnetic wire, no. Yung magnetic wire naman, yung kung ano yung sukat na i-rewind natin, yun lang bibilhin natin, di ba? Kasi nag-uumpisa pa lang tayo, di ba? Ganun lang ang gagawin natin mga sir. Magnetic wire. Tapos ito mga sir, pwede kayong magpapabricate kung mayroon kayong mabili nito, pwede rin, maganda. Winding spool, dito ko nilagay, nagre-rewind para mapadali yung trabaho, no. Halimbawa, kung mayroong yung 4 coil per group, 1, 2, 3, 4, diba? Ibig sabihin 4 coil per group siya, or 5. Kung halimbawa ma-expand na 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10, 1 to 12, mabilis tayong makagawa mga sir. Isang sukatan lang, isang pattern lang gagawin natin. Pag nakagawa na tayo, automatically ito na yung 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10, or 1 to 12. Malaking tulong to. Pero kung wala pa nito, mahirapan kayong magbili, pwede namang makapabricate. Padala nyo lang sa paggawa nyo sa mga masinis, no. Ang distansya pala nito, itong maliit sa pangalawa dito, nasa 1/4 inch. Dito 1/4 inch. At dito naman yung pangatlo, nasa 1/4 inch din, bali lahat ang distansya niyan. Pa isa-isa. Pwede nyo na ipagawa. Pwede rin, kung may isa rin klase ito mga sir, ito rin ang may isa pa kong klase ganito. Nagagamit ko to pag 3-piece ang re-rewind ko. Pag 3-piece kasi ang re-rewind, mayroon kasing sa 3-piece kasi may concentric winding, may chain winding, at saka may lap winding. Pag lap winding, parehas lang kasi ang span yan. Kung halimbawa may 4 coil per group siya, 1, 2, 3, 4, lahat ng coil per group niya ay pareha lang ang span, number of span. Ibig sabihin, kung 1 to 8 ang span niya dito, 1 to 8 ang span, 1 to 8 rin dito, 1 to 8, 1 to 8. Kaya kung makikita nyo, pantay siya. Hindi katulad nito. Kasi sa concentric, iba-iba yung number of span. Ito, sabihin natin 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9, 1 to 11, ganyan, no? Pero sa lap winding, sa pag 3-piece, mayroon kasing parehas lang ang span, no? Number of span, mayroong 1 to 8 lahat, ganyan. Kaya bumili rin ako ng ganito. Nakakatulong to. Tapos kutsilyo, kailangan natin mga kutsilyo mga sir, no? Ito yung pag kailangan ko ipalubog yung insulation paper, yung mylar, yung talas na nasa taas lang, tapos pinupukpok ko na dito para lulubog yung insulation paper, bali. Importante rin to, kakatulong ito. Pero kung mayroon kayong mga plate na manipis na pwede nyo gamitin, yun na lang, kumbaga sariling diskarte na lang, gagawa lang tayo ng mga pamaraan, bali. Tapos kailangan siyempre mga sir, mga basic tools mga sir, kailangan din natin yung mga ang ginagamit ko dito, at saka Y at saka T-rinse, bali. Magamit ako nito. Importante mga sir, no, kasi mas maganda mga sir kung mayroon kayong isang set, no, mula maliit hanggang malaki, para kung ano man ang sukat ng tornilyo, 'di ba, mga bolt, available tayo palagi, matatanggal natin. Tapos ano pa ba ito? Square bar. Kasi pagbili ko nito, mayroon din nagbibenta nito, kumbaga sabay na siya, kaya seat na lang. Pero pwede naman ito square bar sa ginagamit sa construction, di ba? Available naman to. Hindi ko lang alam ang sukat ito. Pasok lang dito yan, madali yan. Pero maganda rin mga sir, no, yung may rewinding machine, yung may counter na, hindi mo na kailangan magbilang, kunting ikot-ikot lang, bali. Automatic na nagbibilang siya. Sa akin wala pa, hindi pa ako nakabili. Ganito lang, manumano lang sa akin. Ginaganon ko lang, bali. Tapos ano pa ba ang kailangan ng mga gamit?
Ito mga sir, insulation varnish bale. Itong ginagamit ko, Remington siya bale, na Brano number 250 clear air drying. Dati ginagamit ko Trichem, dalawang binibili ko, dalawang klase, yung insulating varnish at saka insulating reducer. Hinahalo ko pa noon, tapos saka ko binabarnish. Pero ngayon ito na binibili ko, isang piraso lang. Tapos hindi na ako nagbibake nito, air dry lang. Isang gabi, okay na. Nasubukan ko na, maraming beses na. Tagal na rin akong gumagamit ito. Tapos wala na, yun lang, mga basic, mga tools lang mga sir, yung mga screwdrivers, di ba? Mga pliers yun, mga common na nagagamit natin sa pagputol, mga ano man yan. Yun lang mga sir, no? At sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Yun lang tayo palagi mga sir. Maraming salamat sa suporta na binigay nyo sa YouTube channel ko. Yun lamang, ingat tayo palagi. God bless.